Kabanata 6581. Naguguluhan si James sa inasal ni Yegor. Noong una ay naisip niya na si Yegor ay natatakot na si Tirta ay gumawa ng isang marahas na bagay laban sa kanya dahil sa demonic spirit. Gayunpaman, naging maliwanag na ang sitwasyon ay mas komplikado. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, mahinahong sinabi ni Yegor, "Gaano karami ang alam mo tungkol sa demonic spirit?" Sagot ni James, "Gaya ng nabanggit ko, hindi ko pa siya kilala before this. Limitado ang pangunawa ko sa kanya." Biglang lumingon si Yegor, itinuon ang kanyang mga mata kay James, at sinabing, "Kung gayon, paano mo nalaman na ang aking amo ay nagsakripisyo upang itatak ang demonic na espiritu?" Natigilan si James sa tanong ni Yegor. Ang impormasyong taglay niya ay mula sa Lycia, isang pag-iral na hindi alam ni Yegor. Bahagyang nag-alinlangan si James sa pagsisiwalat ng sikretong ito. Hindi niya pinagdudahan ang pagiging mapagkakatiwalaan ni Yegor ngunit nanatili siyang walang kamalay-malay sa tunay na pagkatao ni Lycia. Sa makatuwid, hindi nais ni James na maging pabaya at ibunyag ang hindi na-verify na impormasyon. Napangiti ng mahina si James, at sumagot, "Mukhang nakalimutan mo na nakapunta ako sa Ying World. Nakasalubong ko ang master ni Clayton, at binanggit niya ang demonic spirit." Pinagmasdan ng mabuti ni Yegor si James, ang kanyang titig ay lalong tumalas sa sandaling iyon. Halatang may pagdududa siya sa sagot ni James. Biglang nagtanong si James, "Bakit parang hindi ka mapakali sa pagbanggit ng demonic spirit? Isa lamang itong natitirang kaluluwa." Nang maramdaman ang pag-aalinlangan ni James, napabuntong hininga si Yegor, kahit isang bakas lamang ng natirang kaluluwa nito ay may potensyal na ilagay sa panganib maging ang pinakamataas na nilalang ng Zymergy, na humahantong din sa mga sakuna na resulta para sa iyo at sa iba. Nagulat si James sa revelasyon. Idiniin pa ni Yegor, "Kung isa sa alang-alang ang sinabi mo sa akin, handa si Wesley na ibigay sa iyo ang Wordemon Tower kapalit ng Years 1 Genesis Bell. So bakit ka tumanggi? Ibinigay ko na ang aking mga dahilan." Nagsalubong ang kilay ni James. Nilapitan ni Yegor si James at sinabing, "Naniniwala ka ba talagang gusto niya ang Years 1 Genesis Bell? Sinusubukan niyang iligtas ka mula sa katapatan sa isang matandang kakilala. Mas nauunawaan niya ang pinakamataas na nilalang kaysa sa iyo, at alam niya kung bakit sila natatakot sa demonic spirit." Emosyonal na napukaw, nilapitan ni Yegor si James at sinabing, "Sa tingin mo ba sapat na ang pagkontrol sa natirang kaluluwa ng demonic spirit para ibagsak ang Tai Chi? Kapag lumabas na ang balita, agad kang magiging target ng publiko at hahabulin. Ang mga susunod sa iyo ay hindi lamang ilang mga powerhouse ng Genesis Worlds, kundi ang mga kataas-taasang nilalang mismo. Hindi nila papayagan ang muling pagkabuhay ng demonic spirit, at hahayaan ng isang tao na magkaroon ng impluwensya sa kanilang kapalaran." Huminga ng malalim si James at sinabing, "So yun ba talaga ang goal ng Tai Chi?" Hindi sumagot si Yegor. Kalmadong sinabi ni James, "Alam niya na maghihiganti kami ng asawa ko. Para makamit iyon, kakailanganin ko ang lakas para masira ang 33 langit. Alam niya na hindi ko palalampasan ang anumang pagkakataon para pagbutihin ang aking lakas. Kaya nang ang natitirang kaluluwa ng demonic spirit ay isang bitag." Saglit na huminto si James, pagkatapos ay ngumisi, "Ito ay isang tusong taktika. Iyon ay isa pang Genesis World." Umiling si James at biglang iginiit, "Hindi. Pinipilit mo bang panatilihin ang demonic spirit?" Tinitigan pabalik ni James si Yegor at sinabing, "Hindi sa makitid ang isip ko, ngunit hindi ko ibibigay ang demonic spirit sa sinuman bago alisin ang ilang mga pagdududa." Naguguluhan na tanong ni Yegor, "Anong mga pagdududa?" Mahinahong sumagot si James, "Una sa lahat, pinaghiwalay ni na Silver at Tirta ang demonic spirit at tinatakan ito sa magkaibang lugar, tama ba? Kung gayon, saan nakatakas ang natitirang kaluluwang ito?" Nagsalubong ang mga kilay ni Yegor. Iniunat ni James ang dalawang daliri at sinabing, "Pangalawa, kung ang lahat ng nasa ibaba ng 33 langit ay pinamamahalaan ng batas ng Tai Chi, kung gayon bakit hindi alam ng Tai Chi na lumitaw ang isang mahalagang pag-iral tulad ng demonic spirit?" Itinuro ni Yegor si James at magsasalita na sana, ngunit agad siyang pinutol ni James, "Pangatlo, ang pinakamalaking pagdududa ko.
Ang Law of Paths ay responsable para sa pagsubaybay sa ating mga mundo at nakikita rin ang natitirang kaluluwa ng demonic spirit bilang isang malaking banta. Kaya bakit hindi napansin ng Law of Paths na ang natitirang kaluluwa ng demonic spirit ay sinapian ng aking anak at nagal inang ng level 2 demonic body? Hindi ko sinusubukan na maging pangamba at isipin ang pinakamasama sa lahat. Gayunpaman, kahit paano ko tingnan ito, hindi ito nagdaragdag. Nanlaki ang mga mata ni Yegor sa gulat. Karaniwan, ang isang tao ay naniniwala na ang mga direktang kasangkot sa isang sitwasyon ay maaaring walang pinakamalinaw na pananaw, samantalang ang mga nagmamasid mula sa gilid ay maaaring makakita ng higit pa sa kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, bahagyang nahihiya si Yegor sa kanyang paningin sa lagusan. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at same time na sinabi, "Isa ka sa mga taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Sinasabi ko lang sa iyo ang lahat ng ito dahil ayokong ma-misunderstand mo ako." Napabuntong hininga si Yegor, "Tama ka. May pukana talaga si Yeria laban sa atin." Gayunpaman, hindi ko maintindihan ang motibo ni Wesley. Tumingin si James kay Yegor at nakangiting sinabi, "Ako rin. Baka may romantikong relasyon siya kay Yeria." Tumawa si Yegor, "Haha. Imposible yun." Upang linangin ang War Demon Art, isinakripisyo niya ang kanyang ginintoang katawan. Hindi na siya interesado sa mga babae. Si James ay tumingin kay Yegor na nalilito, at nagtanong, ang batas ng mga landas ay isang eunuch. Mabilis na tinakpan ni Yegor ang bibig ni James at sinabing, "Huwag mong ipagkalat ito. Kung gagawin mo, wala akong kinalaman dyan, okay?" Nakangiting sumagot si James, "Natutuwa lang ako." Tumingin si Yegor kay James na may galit na ekspresyon at sinabing, "Putulin mo ito. Anyway, ano ang susunod mong plano?" Pinigilan ni James ang pagtawa at napaisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, "Dahil naglatag si Yeria ng bitag sa Zymergy, sakupin ko muna ang Genesis World. Sa pagsasamantala sa laban ng bagong alyansa at matuwid na alyansa, babalik ako sa lupang Forlet upang buksan ang ikalimang antas pataas. Pagkatapos, ikokonekta ko ang Skynet sa Forlet Land." "Hold on a second," pagsingit ni Yego. "Ang bagong alyansa at matuwid na alyansa ay pupunta sa digmaan. Paano ito posible?" Mahiwagang ngumiti si James, "Kasama ko, hindi may iwasang madala sila sa conflict." Tumigil sandali si Yegor, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Naunawaan niya kaagad na si James ang nag-orkestra ng kaguluhan, na nagdulot ng salungatan sa pagitan ng dalawang alyansa upang bumili ng oras para sa Skynet at Forlet Land. Tumingin siya kay James at sinabing, "Dahil wala si Yeria sa Third Heaven, bumalik muna tayo sa Skynet bago magpatuloy sa iba pa." Tumango si James bilang pagsang-ayon. "Sige. Mangyaring tulungan akong bantayan ang 33 langit at tipunin din ang mga kayamanan ng Telfervo Holy Site. Magiging kapaki-pakinabang sila sa akin mamaya." Maluwag na tinanggap ni Yegor ang gawain. Nang makaalis ang dalawa sa kakaibang espasyo, naghihintay na sa kanila sina Turta, Truett, at Nemo. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, bumalik sila sa Sky Bridge. Humanga sa paggamit ni James ng Sky Bridge para kunin ang isang malawak na lugar ng Genesis World Turta at pinuri siya ni Yegor at agad na nangakong maghahanda para i-connecta ang Skynet sa Forlet Land. Isang nais ni Truett na makipag-chat kay James ngunit kaagad na hinimok na umuwi upang makita ang kanyang asawa. Pagkatapos magpaalam sa pamilya ni Yegor, pinaalis ni James si Nemo upang siyasatin ang teritoryong nasasakupan niya. Tempestora, Gersente Sect, at ang Beleriand Dynasty ay nanirahan na sa loob ng maikling panahon at umuunlad. Kapansin-pansin, nagawa nilang maayos na hatiin ang malawak na lugar at mga mapagkukunan ng paglilinang. Ganon din ang inaasahan ni James dahil sila ay makapangyarihang puwersa ng Genesis Worlds. Samantala, isang matinding labanan ang nagaganap sa labas ng Sky Bridge. Napatunayan ni Yakis na lubos na sumusunod sa mga utos. Sa kanyang mga pagsisikap na iligtas ang kanyang anak, sinamantala niya ang pagkawala ni Hetsema at pinangunahan ang mga puwersa ng bagong alyansa upang makuha ang ilan sa mga Genesis World sa ilalim ng kontrol ng Righteous Alliance, na nagdulot ng matinding pagkatalo sa kanila.
Samantala, inutusan ni Zachary si Gladwin na pamunuan ang mga tropa sa isang rescue mission. Gayunpaman, paulit-ulit na tumanggi si Gladwin, na binanggit ang iba't ibang dahilan. Naiwan na walang pagpipilian, personal na pinangunahan ni Zachary ang mga tropa sa labanan laban sa bagong alyansa. Sa pagmamasid sa napakalaking sky bridge, ikinulong ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na nagpapahayag, "Ayoko ng walang awa." Gayunpaman, kapag nasa maling panig ka, ang ilang sakripisyo ay hindi maiiwasan. Kailangan kong bawasan ng kalahati ang puwersa mo. Kung hindi, hindi ako magkakaroon ng sapat na espasyo. Hindi namin matiyak ang eksaktong pamamaraan ng Tai Chi. Kailangan kong iwasang ilantad ang aking pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, hawak pa rin niya ang kapangyarihan sa Genesis Worlds. At saka, may talento si Gladwin at walang makabuluhang paghihiganti sa akin. Pagkatapos, tumungo siya sa direksyon ni Gladwin. Sa isang mahiwagang taluktok ng bundok na nababalutan ng ambon, nakaupo si Gladwin na naka-cross-legged, bahagyang nakapikit ang mga mata, na nagmumula sa hangin ng kataimtayman. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matayog na figura, isang matandang lalaki na nakaadorno sa malinis na puting damit, na may puting nyebe na buhok at isang mukha na hindi naniniwala sa kanyang edad. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang Timaeus sect at leader ng Righteous Alliance, si Zachary. Nag-aapoy sa galit si Zachary. Ang biglaan, walang dahilan na pagsalakay ng bagong alyansa ay nagpagulo sa matuwid na alyansa, na nagdulot ng kaguluhan, gulat, at malaking pagkalugi. Kasabay nito, ang kanyang nangungunang general, si Hetsema, ay nawala at ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak. Bukod dito, si Gladwin, na nag-utos ng 12-dosenang puwersa, ay tumanggi na magpahiram ng tulong. Bilang pinuno ng Timaeus sect at Righteous Alliance, naglabas ng maraming utos si Zachary. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Gladwin. Sa harap ng kanyang pagsuway, dumating si Zachary para personal siyang tanungin. Zachary said with gritted teeth, "I've spoken my piece, Gladwin. Kung maging ang ating pundasyon ay hindi matatag, lahat ng iba ay babagsak. Yung dispute natin, we still belong to the same faction. Kung bumagsak ang Timaeus sect at Righteous Alliance, kahit na may mga puwersang kontrolado mo, hindi ka pa rin magkakaroon ng pagkakataon laban sa bagong alyansa." Ngumisi si Gladwin, "Ngunit kung matalo ang bagong alyansa, magkakaroon pa ba ako ng lugar sa Righteous Alliance? At Timaeus sect?" Kumunot ang noo ni Zachary, "So, ano ang gusto mo?" Malamig na sagot ni Gladwin, "Gusto kong magkapantay tayo, at hindi dinidiktahan mo. Gayon din, ipatawag ang ating mga Grand Patriarch. Alam mo nang ilang taon silang nawala. Saan ko sila hahanapin? Kung balak mong talikuran ang Righteous Alliance at Timaeus sect, maaari mo ring tahasan ang tungkol dito." Kakaibang ngiti ang ipinakita ni Gladwin. Alam niyang sinusubukan siya ni Zachary, at ang pagsagot ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan, dahil nasa likod ni Zachary ang isang Tai Chi messenger, na nasa Zeklan rank. Bagamat hindi siya natatakot kay Zachary, hindi niya kayang puntiryahin ng Tai Chi messenger. Nakilala ang hindi pagkakasundo, sinabi ni Zachary na may pananakot, "Gladwin, kung isa sa alang-alang na tayo ay mula sa iisang sekta, bibigyan kita ng pagkakataon. At paano kung tumanggi ako?" Zachary bellowed with murderous intent, "Kung gayon ay tinatakan mo ang iyong kapalaran. Kapag nangyari iyon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Ang Timaeus sect ay ang pundasyon ng Righteous Alliance. Sa asensya, kinailangan niyang isuko ang kanyang puwersa o harapin ang kamatayan. Pinandilatan ni Gladwin si Zachary, at tumawa ng galit, "Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa para magbitaw ng mga ganyang salita? Naniniwala ka ba talagang mapapatay mo ako? Panahon na para ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas." Dumilim ang mukha ni Zachary. Biglang sumiklab ang nakakatakot na purplish red light mula sa katawan ni Zachary, na puno ng masamang enerhiya, at agad na nagliwanag sa paligid. Nahuli si Gladwin at agad na natrap ng isang misteryosong puwersa. Biglang nagbago ang ekspresyon niya habang sumisigaw, "Ikaw! Ano ito?" Zachary kakled, "Masyado mo akong minaliit, tanga. Marahil ay alam mo lang ang tungkol sa Genesis at historical power,
ngunit hindi mo pa narinig ang demonic power, hindi ba? Pinilit mo akong gawin ito. Inaasahan kong maglaan ng oras at linangin ang aking level 4 demonic body, gamit ka bilang aking pabalat. Sa kasamaang palad, hindi ka masyadong nakikiisa at nalampasan ang aking ilalim na linya. Hindi na kita kayang tiisin. Pagkatapos magsalita, inabot ni Zachary ang kawalan at nagpatawag ng mapurol-pulang puwersa para hilahin si Gladwin palapit sa kanya. Ilang segundo lang ay napahigpit ang hawak niya sa leeg ni Gladwin. Gaya ng pagmamasid ni Gladwin sa pagkabigla, ang mukha ni Zachary ay sumailalim sa mabilis at nakakabagabag na pagbabago, ngayon ay pulang-pula, pagkatapos ay mapatla, sinundan ng itim at sa wakas ay puti. Minsan, mayroon siyang nakagawiang pagmumukha ni Zachary, at sa ibang pagkakataon, nagiging hindi pamilyar na mga katangian. Alam ni Gladwin na nililinang ni Zachary ang isang misteryosong demonic art. Gayunpaman, nag-alinlangan siyang malalampasan nito ang historical power at genesis. Naniwala siya kahit may bakas ng Tai Chi power si Zachary, mas malakas pa rin siya. Hindi niya inaasahan na napakahusay na itinago ni Zachary ang kanyang tunay na kakayahan. Si Zachary ay nagningning ng isang masamang enerhiya, na hindi kabilang sa Genesis world at hindi rin ito Tai Chi power. Ito ay walang alinlangan na demonic power. Noong nakaraan, patuloy na binabanggit ni Zachary ang iba bilang isang madilim na demonyo at ginagamit ang lahat ng paraan upang maalis ang kanyang mga hadlang. Sa katotohanan, ipinakita niya ang tunay na sagisag ng kasamaan. Malamig na sabi ni Zachary, "You're pretty strong, Gladwin. Gayunpaman, ikaw ay magiging aking mapagkukunan ng paglilinang ngayon. Nasa iyo na." Sa mga salitang iyon, biglang ibinuko ni Zachary ang dagwang bibig at sumugod kay Gladwin. Sa takot, napasigaw si Gladwin, "Demonyo ka! Sinusubukan mo bang lamunin ako ng buhay?" Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na pag-agos ng kulay abo, itim, at puting enerhiya ang dumaan sa kanila ng mabilis. Hiniwa nito ang espasyo sa pagitan ni Gladwin at Zachary, naputol ang braso ni Zachary. Sa isang kahabag-habag na sigaw, nagmamadaling umatras si Zachary na kanina lang palalo at kinuyam ang kanyang putol na paa. Ang mabilis pa ring pagbabago ng mukha niya ay nabaluktot sa galit, na may mas mabangis na ekspresyon. Nakalaya mula sa mga pagpigil, si Gladwin ay bumagsak sa lupa na may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Biglang nagkaroon ng figure sa harap ni Gladwin, na naging figure ng Yokis. Gayunpaman, ito ay si James, na nakatago. Nagdilim ang mukha ni Zachary nang makita si James. "Kanina pa, Yokis. Lumakas ka. Ako ang nagpasya ng iyong kapalaran." "Talaga?" Ang lakas ay nag-uutos ng paggalang. Matamang tumanggo si James. With a menacing smile, Zachary remarked, "Kung hindi ako magagapi o hindi ay hindi sigurado. Gayunpaman, siguradong malakas ako para lamunin kayong dalawa, mga mahihina." Pagkatapos magsalita ay itinaas ni Zachary ang kanyang naputol na paa. Naligo sa purplish-red glow, ang kanyang braso ay nagsimulang muling buuin. Kasabay nito, tumindi ang purplish-red glow pati na rin ang nagbabantang aura sa kanyang katawan. Nagulat si Gladwin, tumayo, at napabulalas. Paano ito posible? Iyon ang pangunahing katawan niya. Ang kanyang braso ay naputol, ngunit maaari niyang muling buuin ito kaagad. At saka, parang mas malakas pa. Sa kabila ng pagsisigawan ni Gladwin, nanatiling tahimik si James. Hindi inaasahan ni James na si Zachary ay magkakaroon ng kapangyarihan ng demonic spirit na nalampasan si Hetsema. Nagsimula siyang maghinala ng higit sa isang natitirang kaluluwa ng demonic spirit na nakatakas mula sa Zymergy. Sa sandaling iyon, si Zachary na may puting buhok at mukhang bata pa saglit, ay biglang sumailalim sa panibagong pagbabago. Ang kanyang buhok ay naging pulang-pula, at ang kanyang katawan ay ganap na nababalutan ng isang mapurol-pulang kinang, nakahawig ng isang nakakatakot na demonyo na bumaba sa mundo. Naglabas siya ng mamamatay tao at mapang-akit na enerhiya. Ngumisi si James, "Interesting. Nasa 5th Zyklon rank ka, tama ba?" Inangat ni Zachary ang ulo niya at tumawa, "At least aware ka. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Naniniwala ka ba na sapat na ang bagong alyansa para labanan ako, Gladwin?"
Mayroon akong bakas ng demonic spirit at hindi ako magagapi sa Genesis Worlds. Kahit na nandito ngayon ang dalawang Tai Chi Messenger, madali ko silang matatalo. Kayong dalawa ay walang iba kundi langgam sa aking paningin. Ikinaway ni Zachary ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na mapurol-pulang ilaw na sinag ang bumungad, na sinamahan ng marahas na hangin. Sabay tayong umatake, Yokis. Sigaw ni Gladwin. Nagpakawala siya ng gininto ang aura, para lamang ito ay nilamon ng mga sinag ng mapula-pulang liwanag. Nakaranas ng backlash si Gladwin at nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay pasuray-suray na paatras. Mabilis na tinawag ni James ang isang kulay abo, itim, at puting puwersa at ginawa silang isang magaan na kalasag sa paligid ni Gladwin. Makalipas ang ilang segundo, ang mga sinag ng kulay purplish red light ay nakipagsagupaan sa light shield, na nagdulot ng malalakas na pagsabog. Sa gitna ng pagbabago-bago ng enerhiya, ang tuktok ng bundok kung saan nilinang ni Gladwin ay gumuho sa isang iglap. Buti na lang at nasa paligid ni Gladwin ang magaan na kalasag ni James, na pinipigilan siyang mawala. Ang demonic power ay hindi maikakailang nakakatakot. Mabilis na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at pinalibutan ng kanyang kapangyarihan si Gladwin, na nagteleport sa kanyang personal na espasyo. Pagkatapos, sa isa pang galaw, agad na sumabog ang condensed light ng gray, black, at white sa kawalan. Agad na lumabas si James mula sa mga sinag ng kulay purplish red light at inihagis ang terrace astride step, na lumilitaw sa harap ni Zachary sa isang kisap mata. Boom! Itinaas ni James ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang malakas na suntok, na nagpakawala ng isang marahas na Marcy Ice power kay Zachary. Natigilan si Zachary, halos wala ng oras si Zachary na pumihit bago nabasag ng malakas na suntok ang kanyang ilong. Tumalsik ang dugo habang itinulak paatras ang kanyang katawan matapos hampasin ng Marcy Ice power. Hindi binigyan ni James ng pagkakataon si Zachary na gumanti. Mabilis niyang inactivate ang Dawn Blaze form at na-intercept ang trajectory ng Zachary na si Zachary. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang Marcy Ice power sa kanyang kamao at umindayog ng malakas. Boom! Sa isang nakakabinging pagsabog, nasabog ang kalahati ng katawan ni Zachary. Sinundan ni James ang terrace astride step, mabilis na nilapitan si Zachary. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang palad pasulong, pinakilos ang lahat ng kanyang Marcy Ice power. Binago niya ang kanyang mga palad sa mga kamao at mga kamao sa mga espada, na pinabilis sa sukdulang limitasyon. Hindi ikaw si Yokis. Bulalas ni Zachary habang mabilis na umatras. Lumiko siya ng matalim sa gilid at naramdaman niyang dumaan ang bugzo ng hangin sa kanya matapos niyang makaiwas sa atake ni James. Binalance ni Zachary ang kanyang sarili, pagkatapos ay nagpatawag ng mapurol-pulang ilaw sa paligid ng kanyang natitirang katawan, na mabilis na muling nabuo ang kalahati. Samantala, si James, na hindi nakuha ang kanyang pag-atake, ay gumamit na ng terrace astride step at pumasok sa isang estado ng invisibility. Pagkatapos, mabilis siyang pumunta sa likod ni Zachary. Magpakita ka. Napasigaw si Zachary sa galit. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at agresibong kumaway sa hangin, nagpakawala ng maraming purple-red light rays. Sino ka ba? Paano mo sinira ang demonic body ko? Lumabas ka at kalabanin mo ako. Biglang itinaas ni James ang kanyang kamay at binago ang kanyang mga kamay sa Judgment Side at Adjudication Sword, pagkatapos ay mabilis na umatake mula sa likuran. Swoosh! Dalawang malakas na bugzo ng hangin ang sumabay sa itim at ginintoang sword lights, na agad na pinutol ang mga braso ni Zachary. Dalawang agos ng dugo ang bumulwak mula sa mga naputol na paa, na nagdulot ng matinding sigaw mula kay Zachary. Sa susunod na sandali, kumurap si James, at nakuha ng kapangyarihan ng Chaos Yin Yang Ice ang Soul Energy Ball ni Zachary. Sa pag-awit ni James ng kanyang mga kamay ng espada, hindi mabilang na sword lights ang lumitaw at winasak ang energy balls. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala sa energy ball ang naglalaman ng natitirang kaluluwa ng demonic spirit. Sa kabila ng pagkasira ng kanyang soul energy balls, ang katawan ni Zachary ay nagpatuloy sa pag-aayos sa isang nakikitang bilis. Sa sumunod na sandali, isang purplish red light ray ang lumabas mula sa katawan ni Zachary at pinaalis si James.
Habang ang nakakatakot na purplish red light rays ay tumakas palabas, si James, na itinutulak ng lakas ng pagsabog, ay biglang kumilos. Nag-transform siya sa isang streak ng sword lights at tumagos sa demonic body ni Zachary. Nanginginig si Zachary at napatingin sa dagwang butas sa kanyang katawan. Ang kanyang kayabangan ay matagal nang nawala at napalitan ng pagkabigla. Imposible. Walang sino man ang dapat na makakapasok sa aking demonic body. Naputol ang pagsabog ni Zachary ng sword light ni James, at ang kanyang katawan ay nabutas muli. Isang nakakatalim na ungol ang pinakawalan ni Zachary at nagpakawala ng isang pulang-pulang sinag upang mabawi ang kanyang katawan. Bumalik si James sa kanyang anyo ng tao, ngunit kinuha ang kanyang orihinal na hitsura at hindi na itinago ang kanyang sarili bilang Yokis. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Yokis at agad siyang sinugod muli. Isa sa kulay abo, itim, at puting mga ilaw, si James ay nakipagsagupaan ng husto sa purplish red aura ni Zachary. Ang dalawa ay kumikislap sa kalangitan habang tumitindi ang labanan. Ito ay isang sagupaan ng malapitang husay sa pakikipaglaban at hilaw na lakas. Sa kabila ng kahusayan ni James sa bilis at lakas, pilit na nalabanan ng demonic body ni Zachary ang mabangis na pagsalakay. Siya ay nasugatan ng paulit-ulit, ngunit maaaring mabilis na muling bumangon bago muling nasugatan. Ang pag-ikot ay paulit-ulit na walang katapusan. Maya-maya, nawala ang purplish red aura ni Zachary at biglang natahimik ang eksena. Sa sandaling iyon, sina James at Zachary ay nakakulong sa kanilang mga opons iba at nagtatanggol na mga paninindigan sa kawalan, na parabang sila ay na-freeze sa oras, o isang parang buhay na pagpipinta ng isang napakasakit na labanan. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, nagsimulang umubo ng dugo si Zachary, puno ng gulat ang mukha. Ikaw, 49 ka na. I was not expecting you to return to the death with such terrifying power. Bago pa siya makatapos, nagsimulang kumalat ang mga bitik sa kanyang demonic body mula sa kanyang mga braso, kalaunan sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Ang kanyang nahati niyang katawan ay nagdulot ng isang nakakatakot na tanawin, na maging ang kanyang mga pisngi ay napunit. Ah! Isang malagim na sigaw ang napunit mula sa mga labi ni Zachary habang ang kanyang katawan ay nakaunat, na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo sa buong kawalan. Hinampas ni James ang kanyang demonic body gamit ang kanyang Marcy Ice power. Sa isang malakas na pagsabog, ang katawan ni Zachary ay sumabog sa hangin at nagkawatak-watak sa maraming piraso na sinamahan ng ambon ng dugo na umaagos pababa. Ang isang demonic body ay hindi kahanga-hanga kung tutuusin. Well, it's time to reveal your true identity, James remarked while retracting his fist. Sa sandaling iyon, isang mapurol-pulang anino ang natipon sa loob ng ambon ng dugo. Ikaw talaga, chosen one. Hindi ko inaasahan na naging ganoon kalakas ka, sabi ng anino. Ikaw ba si Zachary o ang demonyo, Morgoth? Nanatiling hindi nabigla si James habang ang kanyang nagyayelong tingin ay nakatuon sa malabong figure. Humalaklak ang malabong figure, na nagsasabing, mahalaga ba ito? Pareho akong Zachary at Morgoth. Walang hiya. Isa ka lamang espiritu na ginagamit siya bilang isang sisidlan. Isa, only asking to find out which part of his body are you hiding in, mahinahong sabi ni James. Sumagot ang malabong figure, you're well informed. Galit na sabi ng malabong figure, foolish. Kung makukuha mo ang aking kapangyarihan, magagawa mong duminahin ang Tai Chi world. Baka pati si Zymergy. Cut the nonsense, putol ni James. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Umungol ang anino, matigas ang ulo mo. Mabilis itong nag-hover sa itaas ng anino at nakuha ito. Sa ilalim ng pagsupil ng lumalawak na kulay abong ilaw na nakasusuklam na presyon, ang anino na figure ay nagpakawala ng hindi makataong sigaw. Ang iyong katangahan ay nagtataka sa akin, pinili. Pagsisisihan mo ito. Sinisiguro ko sa iyo. Matapos magbigay ng kanyang babala, isang makinang na gintong liwanag ang biglang bumaril sa hangin at mabilis na kinatok ang Years 1 Genesis bell. Agad namang itinaas ni James ang kamay at itinulak ang palad paarap. Gayunpaman, ang kanyang kulay abo, itim, at puting puwersa ay pinalihis ng gintong liwanag. Dapat may death wish ka. Nagmura si James, pagkatapos ay mabilis na sumulong patungo sa gintong liwanag.
Ang misteryosong gininto ang liwanag ay hindi nagpakita ng takot at nakipag-away kay James. Sinamantala ng malabong figure na napalaya mula sa Years 1 Genesis Bell ang kaguluhan at nagmamadaling lumipad sa kalangitan. Salamat, Tai Chi Messenger. Ako ay may utang na loob sa iyo at hindi ko malilimutan ang pabor, ang anino na figure ay nagpahayag ng kanyang pagpapahalaga. Si James at ang gintong liwanag ay biglang naghiwalay at tumigil sa kanilang laban. Tandaan ang aking mga salita, isa na pinili. Pagsisisihan mo ito. Ang paghihiganti na inihasag mo ngayon ay aanihin sa takdang panahon, sabi ng figure. Nang marinig ang nagbabantang-banta na ito, nagdilim ang mukha ni James dahil sa galit. Halos mahuli na niya ang demonic spirit, na bigla lamang ng hindi inaasahang intervention. Ang Genesis Worlds ay malapit ng harapin ang mga pagbabago sa 1/3 lupa ngayong nakatakas na ang demonic spirit. Ikaw ba si James, ang kasumpa-sumpa na Dark Demon, at ang pangunahing target ng utos ni Tai Chi? Biglang isang pinong boses ang nakarating sa tenga ni James. Inangat niya ang kanyang tingin at nakita niya na ang gininto ang liwanag na kanina pa niya nilalabanan ay naging isang magandang babae, na nakasuot ng napakarilag na gintong balabal. Siya ay may malakristal na mga mata at malarosas na labi, na nagniningning na may matikas at nakamamanghang aura. Napaharap sa pagsisiyasat ni James, malamig na sinabi ng ginang, hindi ka ba natatakot na mapuksa? Sa iyong lakas. Napangisi si James. Ikaw ang pumatay kay Yakiz. At paano si Isinder? Tanong ng misteryosong ginang. Sino yun? Kontra ni James. Ang Tai Chi Messenger ay nakatalaga sa bagong alyansa, paglilinaw ng ginang. Ikaw ba si Zabat? Nakipagtitigan si James sa kanya. Ngumisi ang ginang, haha. Mukhang alam mo na. Fine, sasagutin ko ang mga tanong mo para mamatay ka sa katotohanan. Tama ka. Ako ang pangatlong disipulo ni Tai Chi, si Zabat. Casual na sagot ni James, I see. By the way, anong klaseng nilalang ka? Sumingit si James sabay ngisi. Nagalit si Zabat, ikaw. Muling putol ni James, wag na. Hindi mahalaga. Swerte mo, hindi kita papatayin. Napakadali mong magalit. Napakahusay. Ngumuso si Zabat at pinakawalan ang nakakunot na Tai Chi power sa kanyang mga kamay, na naging dalawang gintong fox na umuungol na parang kulog, na dumiretso kay James. Sa paghaharap sa mystical force, nanatiling hindi gumagalaw si James. Habang ang dalawang gintong fox ay sumusugod, siya ay may masamang ngiti. Tapos, may kakaibang nangyari. Nang makarating kay James, ang dalawang gintong fox ay biglang huminto at tumahimik ang kanilang mga etenggal. Ang kanilang mga katawan ay sumailalim sa isang mabilis na pagbawas, na naging dalawang maliliit na nine-tailed fox. Anong nangyayari? Bakit ang aking mga alagang hayop ay nagpapakita ng gayong paggalang sa kanya? Gulat na bulong ni Zabat. Kaagad pagkatapos, ang dalawang nine-tailed fox ni Zabat ay biglang naglabas ng mga sinag ng purple gold na ilaw, na pinaalis ni James. Nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya, napatulala siya. Nakaranas ng backlash si Zabat at tumulo ang pulang-pula na dugo mula sa kanyang mga labi habang siya ay paatras. Hindi pwede ito. Sa kabila ng kanyang husay sa malapitang labanan, nasa 5th Zeklan rank lang siya. Hindi niya masisira ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan ko at ng aking mga alaga. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, galit na nakaukit sa kanyang magandang mukha. Agad siyang nagtanong, ano ka ba? Anong klaseng pangkukulam ang ginamit mo? Nakangiting sagot ni James, enough with the nonsense. Kung mayroon kang anumang mga trick na natitira sa iyong manggas, magpatuloy at gamitin ang mga ito. Nauubusan ka na ng oras. Mayabang na tanga. Ako ay nasa 7th Zeklan rank. Sa tingin mo matatalo mo ako sa gayong pangkukulam. Habang nagsasalita siya, iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng gintong letigo na may haba na 10,000 metro. Matapos ibuhos ang Tai Chi power sa letigo, inihampas niya ito kay James. Kasabay nito, isang nagniningning na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa magandang figura, na nagpalakas sa kanyang malakas na aura. Narito ang gininto ang katawan, pagbibiro ni James, pagkatapos ay mabilis na umiwas sa letigo. Ang kanyang katawan ay kumikinang na may kulay abo,
itim, at puti, na nag-iiwan ng bakas ng mga after images. Mamatay! Sigaw ni Zabat tapos tumakbo pasulong. Pinakawalan niya ang Tai Chi powers para makabuo ng ilang gintong bagyo, na agad na natangay kay James. Ang mga bagyo ay nagtipon upang bumuo ng isang napakalaking isa na kumakalusko sa kidlat, bumubulusok ng kulog, at umaatungal sa galit na hangin. Sumigaw si Zabat, "You left me no choice, James. Maaaring ayusin ng Gold On Formation ang lakas nito ng naaayon. Sumuko ng mapayapa, at ililigtas kita sa higit pang pagdurusa." Pagkatapos magsalita, pinakawalan niya ang Tai Chi power sa loob ng formation, na naglalayong talunin si James kaagad. Habang umiikot ang bagyo, naramdaman ni Zabat na hindi ito sapat para mawala ang espiritu ni James. Determinado, nagsumite siya ng ilang supernatural powers patungo sa formation. Hindi napigilan ni Zabat na ipahayag ang kanyang panghihinayang. James, ang iyong kasaysayan ay nagsasalita ng katapangan at debosyon sa pag-ibig. Minsan kang tumayo bilang isang tanglaw ng katwiran, isang tunay na bayani. Kahit na ako ay humahanga sa iyo, ako ay nakatali sa utos ni Tai Chi. Dapat tapusin na kita ngayon. Nagulat si Zabat at nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Sino ang nakikinig? Iyon ba ang lahat? Ang iyong porma sayon ay kahanga-hanga at walang alinlangan na makapangyarihan. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi laban sa akin. Isang mahinang boses ang nagmula sa kawalan. Nagulat si Zabat matapos niyang makilala ang boses ni James. Sa kabila ng pagkakakulong sa loob ng Gold On Formation, nanatili siyang kalmado. Tinuro niya ang porma sayon at sinabing, "Kapuri-puri ang iyong katatagan, James. Gayunpaman, ang iyong pagmamataas ay hindi magtatagal. Kahit na mayroon kang ultimate golden body, imposibleng masira ang formation ko." "Ganun ba? Masyado kang confident." Humalaklak si James. Sa sandaling iyon, isang mas malaking gininto ang katawan na naglalabas ng kulay abo, itim, at puting liwanag na sinag ang naganap sa likod ng Zabat. Ang paligid ay nababalot ng isang saplot ng nagbabantang kulay abo na ulap, ang presyon ay tumataas tulad ng isang paparating na bagyo. Naramdaman ni Zabat ang matinding puwersang bumababa, natarante si Zabat. Lumingon siya at nakita ang isang napakalaking kamao na iniugoy patungo sa porma sayon. Sa isang nakakabinging boom, ang ipinagmamalaking likha ni Zabat, ang Gold On Formation ay nabasag. Isang kaskad ng mga enerhiya ang damaloy, na sinisira ang hindi mabilang na mga universo. Hindi ito pwede. Hindi makapaniwalang sigaw ni Zabat habang bumubulwak ang dugo sa bibig niya. Matapos masira ang kanyang porma sayon, nagdusa siya ng backlash at nasugatan. Biglang inabot ni James ang kanyang napakalaking kamay at hinawakan ng mahigpit si Zabat sa leeg. "Sa liwanag ng sinabi mo tungkol sa panghihinayang sa pagtanggal sa akin, ililibre ko ang gininto ang katawan mo. However, only under the condition that you submit to me," deklara ni James na humigpit ang hawak sa leeg ni Zabat. Nagpumiglas si Zabat na palayain ang sarili, at sinabi bilang ganti, "Huwag. Ako ang pangatlong disipulo ni Tai Chi." Bago niya matapos ang pagpapahayag ng kanyang katapatan, hinigpitan ni James ang hawak at pinatatag ang Tai Chi power sa kanyang katawan. James jeered, "Loyal hound ka, di ba? Ito ba ay napakatalino na ideya ni Tai Chi na palayain ang demonic spirit ngayon? Kaya nakipagsabuatan ba si Tai Chi kay Morgoth?" Ang realisasyon ay tumama kay Zabat na parang kulog, na nagpahinto sa kanyang mga pakikibaka upang makatakas. Maya-maya, idinilat niya ang kanyang mga mata at umungal, "Imposible. Ang malabong figure na aking naligtas ay ang pinuno ng Righteous Alliance at Timaeus Sect. Hindi si Morgoth. You're falsely accusing." Pakiramdam ni James ay hindi na kailangan pang makisali pa. Ikinumpas niya ang kabilang kamay, pinakawalan ang historya, curse magic na mabilis na bumalot sa gininto ang katawan ni Zabat. Habang ang mga pulang-pula na inscription ay umaagos sa paligid niya, ang napakalaking figure ni Zabat ay nasilo, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Ang kanyang gininto ang katawan ay pinakawalan mula sa pagkakahawak ni James at nagsimulang umikot sa napakabilis na bilis sa kawalan. Ang kanyang Tai Chi power ay tumagas sa paligid, na nagdulot ng malawakang pagkawasak.
Ang pagmumura sa isang mabigat na figure tulad ni Zabat ay napatunayang hindi simpleng gawa. Bumaba si James sa mga guho at pinagmasdan ang nilalang sa likod. Ngumiti siya, so isa kang nine-tailed fox. Ikaw ay kasuklam-suklam, walang hiyang tao, ang nine-tailed fox ay niluwa ni James. Bagay na bagay ka sa kanya. Walang tigil sa kanyang kapalaran, sinubukan ng fox na kumagat sa braso ni James. Gayunpaman, ang kanyang ginintoang katawan ay sumasalamin sa puwersa. Sabi ni James habang nakangiti, accept reality. Ang pagpapakasal ay isang masayang kaganapan. Hindi ka dapat matulad kay Tai Chi, na malamang ay single at baliw. Nagpumiglas ang Zorro, at umungal, bitawan mo ako, demonyo ka. Magbabayad ka. Hindi ka mapapatawad ni Tai Chi. Ngumiti si James at sinabing, hindi ka ba curious kung nasaan ngayon ang Tai Chi Messenger na nakaistasyon sa New Alliance? Hahayaan kitang makita siya. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni James ang kanyang kamay at nagpakita sa kanya ang Tai Chi Messenger. Lumingon si Zabat at napabulalas, Isender. Ikaw, demonyo. Tinatakan mo siya. Hindi ko lang siya tinatakan, plano kong itaguyod ang hustisya at puksain ang kanyang kaluluwa, sabi ni James, itinulak ang kanyang kamay pasulong. Isang kulay abo, itim, at puting puwersa, ang lumitaw at nilipol si Isender. Hindi, sigaw ni Zabat, pero huli na ang lahat. Habang nawala si Isender sa abo, isang malaking soul energy ball ang lumutang sa kamay ni James. Summoned si James ng isang sinag ng liwanag at pinalaki ang soul energy ball ni Isender, na nagpalabas ng hindi mabilang na hindi magandang tingnan na mga eksena sa harap ng malungkot at galit na mga mata ni Zabat. Ang mga eksena ay naglalarawan kay Isender na walang kahihiyang nakikisali sa mga gawaing walang kabuluhan kasama ang hindi mabilang na mga kababaihan, na sumisigaw sa matinding paghihirap. Nagpakita siya ng kalupitan at kawalang awa sa kabuuan, na ginagawang lubhang nakakabahala ang mga eksenang panuurin. Ang mas masahol pa, pagkatapos na ipahiya ang mga babae, lalamunan ni Isender ang kanilang mga kaluluwa at pinipino ang kanilang mga katawan sa mga elixir o tabletas. Pagkatapos, ipapamahagi niya ang mga ito sa mga miyembro ng bagong alyansa na may mga karapat-dapat na kontribusyon. Matapos masaksihan ang mga ginawa ni Isender mula sa kanyang soul energy ball, lubos na nabigla si Zabat. Siya ay hindi naniniwala na ang kanyang disipulo, na palaging nagsasalita ng paglilinang, ay maaaring maging napakasama, malazwa, at mas masama kaysa sa demonyo mismo. Umiling si Zabat, imposible. Hindi ito totoo. Hindi magagawa ni Isender ang mga ganoong bagay. Siguradong nakapagbigay ka ng isang uri ng spell. Bagaman itinanggi niya ang katotohanan, si James, na naglagay na ng sumpa sa kanya, ay madaling makita sa kanyang mga iniisip. Ngumisi si James, believe what you will. I'll spare your life kasi parang napanatili mo ang pagiging disente mo. Binibigyan kita ng pagkakataon na tanggapin ang iyong kapalaran. Ano man ang gusto mo, maaari ka lamang magkaroon ng isang conclusion. Ang nine-tailed fox ay naging isang gintong liwanag at bumaba sa lupa. Pagkatapos, nag-transform ito sa isang eleganteng mukhang tao. Pinandilatan ni Zabat si James, at sinabing, kami ni Isender ay mga Tai Chi messenger na ipinadala para pangasiwaan ang Genesis Worlds. Hindi ka ba natatakot sa galit ni Tai Chi? Putol ni James, nanunuya, tama na. Para sa akin, si Tai Chi ay isang langgam lang. Ikaw, sanggal ni Zabat. May iba pa akong nakikiusyoso, sumingit si James, unti-unting naging solemn na ang kanyang mukha. Kasabwat ba ni Tai Chi ang demonic spirit? Kalokohan. Walang katotohanan yan. Si Tai Chi ay tumatayo laban sa mga demonyo. Kasama dyan kayo ni Morgoth, she refuted. Maiintindihan kung mayroon kang mga pagdududa na pinalaya mo lang ang espiritu ni Morgoth. Biglang tumahimik si Zabat na kanina pa nag-iinit sa galit. Naalala rin ni Zabat ang mga pananakot ni Zachary kay James bago ito tumakas. Sinimulan niyang tanungin ang pagkakakilanlan ng malabong figure. Sa sandaling iyon, umalangaw ang isang huni at dahan-daang lumutang ang Years 1 Genesis Bell. Di nagtagal, ang figure ng nalalabing kaluluwa ng demonic spirit ay lumitaw sa ibabaw ng kampana. Ang ngiti nito ay baluktot at nagbabanta, na naglalabas ng nakakapangdugo na hiyawan at dagandong.
Ang hitsura nito ay naglabas ng isang mahahalay na aura ng karahasan. Nasaksihan ang tanawin sa harap niya, ang ekspresyon ni Zabat ay nagbago ng husto. Agad siyang napabulalas, Morgoth. Ganyan ang itsura ni Morgoth. James smirked, saying, parang kilala mo siya. Kung gayon, ano ang pinagkaiba niya sa iniligtas mo ngayon? Napatulala si Zabat sa tanong niya. Ang demonic spirit na nakakulong sa loob ng Ur-Asen Genesis Bell ay may kaparehong purplish-red aura gaya ng anino na figure na iniligtas niya. Napagtanto niya na ang kanyang intervention kanina ay hindi sinasadyang tumulong sa espiritu ni Morgoth. Nabasag ang kanyang paniniwala sa harap ng kanyang mga mata. Noon pa man ay nakikita niya ito bilang kanyang sagradong tungkulin na talunin ang mga demonyo, kumbinsido na ang kanyang mga aksyon ay matuwid at ang kanyang pananampalataya sa Tai Chi ay hindi natitinag. Ngunit ngayon, nahaharap sa hindi maikakailang ebidensya, napilitan siyang harapin ang malupit na katotohanan. Mga tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Kung ang demonic spirit ay tinatakan sa buong Zymerge, paano sila lumitaw sa Genesis Worlds? Imposibleng hindi alam ni Tai Chi ang kanilang presensya. Sa pagmamasid sa nabigla na ekspresyon ni Zabat, naunawaan ni James na ang kanyang pananampalataya ay nayanig, at ang pundasyon ng kanyang panghabambuhay na debosyon ay gumuho. Huminga ng mahina si James, at sinabing, alam kong maraming kailangang ay proseso. Ipapadala kita sa isang tahimik na lugar para pag-isipan ang lahat. Isang itim na liwanag ang lumitaw, pinalibutan si Zabat, at ini-teleport siya sa espasyo ni James. Umikot ang mata ni James at sinabing, tama na. Putulin ito. Nang marinig ito, ang kakatwang demonic spirit ay naglaho sa ibabaw ng Ur-Asen Genesis Bell. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Lysia. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, ginawa mo yun ng kusa. Bakit mo hinayaang makatakas ang demonic spirit? Inosenteng bamulong si Lysia, hindi mo dapat tahasan ang pagbibintang sa iba, guro. Sigurado akong may dahilan ka. Ngumisi si Lysia, mukhang wala na akong metatago sa iyo. Ang iyong kaunawan ay nagiging matalas sa araw-araw. Pagkatapos magsalita, nag-transform siya bilang isang batang babae at lumipad papunta kay James, damapo sa kanyang balikat. Saway ni James, huwag mong samantalahin ang aking kabutihan. Kailangan ko ng maayos na paliwanag. Pabalik-balik ang mga paa ni Lysia habang bumubulong, we need a scapegoat. Tingnan kung gaano karaming kaguluhan ang napukaw. Si Zachary naman. Nang makatakas siya, nilagyan ko siya ng tracker, na nagpapahintulot sa akin na subaybayan siya. Naghagi si Lysia ng dekalidad na elixir sa kanyang bibig at sinabing, walang pagkakataong mangyari iyon. Si Morgoth ay matigas ang ulo ngunit hindi isang tanga. Pagkatapos ng tuluyang pagtakas mula kay Zymerge, kaya bakit siya papayag na maglakad pabalik doon? Naniniwala ka ba talaga na ang mga kataas-taasang nilalang na iyon ay palabas lamang? Nakakatawang sabi ni James, mukhang kilalang kilala mo siya. Sa tingin mo ba hahayaan niya ang kanyang sarili na manipulahin ng Tai Chi? Tumugon si Lysia, ang pinakalayunin ni Morgoth ay makawala sa kanyang selyo. Makikipag-alyansa siya sa sinumang makakatulong sa kanya, maging si Tai Chi. Makahulugang sinabi ni James, hindi ba nag-aalala si Tai Chi na hindi siya makontrol, at ang kanyang plano ay bumabalik sa kanya. Tumingin si Lysia kay James at sumagot, ang pangunahing inaalala niya ay ang pagtanggal sa iyo at sa gobernador ng Yin. Matapos gamitin si Morgoth para sa kanyang layunin, maiiwasan niya ang Tai Chi Tribulation. Pagkatapos, sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtalo kay Morgoth, maaari siyang humiling ng tulong sa mga kataas-taasang nilalang ni Zymerge at linisin ang gulo. Kung nagawa nilang itatak muli si Morgoth, magiging bayani siya. Hindi lamang nito masisiguro ang kanyang posisyon, magkakaroon din siya ng higit na paggalang sa mga kataas-taasang nilalang. Ngunit kung mabaigo siya, uubusin siya ni Morgoth, pagsingit ni James. Eksakto. Kaya, ito ay isang mataas na pusta na sugal. Gayunpaman, ito ay isa na maingat na kinakalkula, pagtibay ni Lysia. Matapos marinig ang paliwanag ni Lysia, nagkaroon si James ng mas malinaw na larawan ng sitwasyon. Ang Tai Chi Tribulation ang naging hadlang ni Yrria para malampasan. Gayunpaman, napagtanto na hindi niya ito kayang harapin ng mag-isa,
inayos niya ang isang plano na gamitin si Mogot. Hindi lamang niya puwersahang isinasangkot ang mga pinakamataas na nilalang, ngunit kinaladkad din niya ang batas ng mga landas dito. Dahil dito, naging bahagi ng marami ang kanyang kapahamakan. Kung matagumpay na natupok siya ni Morgoth at si Thea, mawawala ng bisa ang Tai Chi Tribulation ni Ieria. Kung nakaligtas sila, maaari pa rin silang akusahan ni Ieria na nakikipagsabuatan kay Morgoth. Dahil sa malawakang takot sa kataas-taasang pagkatao ni Zymerjay, makikialam pa rin sila kahit alam nila ang totoo. Ang batas ng mga landas ay sinubukan siyang bigyan ng babala bago sila maghiwalay ng landas. Desidido si James na huwag sumuko sa plano ni Ieria. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit hindi na magitan ang batas ng mga landas kahit na ang ganitong masalimuot na balangkas ay naglalaro. Dahil ba sa abala na kumilos, o may nakatagong agenda? Bigla niyang sinabi, mukhang kailangan nating maghanda na harapin ang lahat ng puwersa ni Zymerjay na nakahanay laban sa atin. Tinanong ni Lysia, naiintindihan mo ba ang lawak ng kanilang kapangyarihan? Well, walang kwenta ang pagkatakot sa kanila. Mula nang kumilos ako laban sa aking rebelding anak na si Hetsema, nahulog na ako sa bitag ni Tai Chi, ani James. Dapat binalaan kita, sabi ni Lysia na may bakas ng pagkakasala. Hindi mo kasalanan. Kahit na alam kong bitag iyon kanina, pinaglaruan ko pa rin ito. Sa aking kaibigan na nahaharap sa panganib, hindi ko napigilan ang aking sarili na makialam. Isa pa, hindi ako papayag na magpatuloy si Hetsema ng ganitong kalokohan. Natahimik si Lysia, nahawakan ang hindi nasabi ni James na iniisip. Alam niyang mas gusto nitong matuklasan ang tunay niyang pagkatao. Matapos ang matagal na katahimikan, ikinaway ni James ang kanyang kamay at tinawag si Gladwyn. Agad namang pinagmasdan ni Gladwyn ang paligid dahil sa gulat. Panahon na para igalang mo ang aming taya, dakilang tagapagtanggol, sabi ni James. Nagulat si Gladwyn na lumingon. Sa sandaling iyon, wala na si James ng disguise ni Yakis. Ikaw, alam kong may mali. So it was you? Nauutol na sabi ni Gladwyn, kumikibot ang mga labi sa hindi makapaniwala. Lumingon si James at tumingin kay Gladwyn, sinabing, nagbago ka, pero ang taya natin ay hindi. With a horrified expression, Gladwyn said, bakit ka nasa Genesis Worlds? Hindi mo ba alam ang tungkol sa utos ni Tai Chi na patayin ka? Ngumisi si James, so what? Don't tell me hinahabol mo rin ako. Nakaramdam ng panginginig si Gladwyn sa kanyang gulugod at mabilis na ibinaba ang kanyang ulo, iniisip sa kanyang sarili, pinagloloko mo ba ako? Nagtataglay ka ng hindi maarak na lakas ngayon. Kahit na si Zachary na biglang umakyat sa Zeklan rank ay hindi kalaban. Gusto kong hanapin ang aking kamatayan kung ako ay upang pumunta pagkatapos ng iyong buhay. Sa pagsisiyasat ni James, biglang nagtanong si Gladwyn, nasaan si Zachary? Pinatay mo ba siya? Iyan ba ang inaasahan mo? Sa ganoong paraan maaari mong sakupin ang Team Insect at Righteous Alliance. Nakangiting sabi ni James. Bakas sa mukha ni Gladwyn ang pagkapahiya matapos mabulgar ang kanyang iniisip. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at dahan-daang naglakad sa likuran ni Gladwyn, na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Mapapatunayan mong walang silbi sa sarili mong paraan. Gayunpaman, kailangan mo munang tuparin ang aming taya. Biglang tumalikod si Gladwyn at sinabing, 49, kung aalis ako sa Team Insect at Righteous Alliance, kung gayon ang Tai Chi Messenger ay tiyak, sumabad si James, sinabing, wala na siya. Ang Tai Chi Messenger din sa bagong alyansa. Mula ngayon, ako ang may huling say sa Genesis Worlds. Pakiramdam ni Gladwyn ay tinamaan siya ng kidlat. Nauutol siya, what about Tai Chi? Sabi ni James na hindi nasisiyahan, wala ka man lang sa Zeklan rank, pero marami kang gustong sabihin. Sinusubukan mo bang sumalungat sa iyong salita? Nanginginig si Gladwyn matapos maramdaman ang biglang pamatay na aura ni James. Agad siyang yumuko, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, 49. Ibig sabihin, Panginoon ko. Umaasa ako na tatayo ka para sa amin. Sa isang kabog, napaluhod siya. Sa pagmamasid kay Gladwyn, naalala ni James ang kanyang dating kasiglahan at pagiging mapilit ng ipadala ang kanyang cadre ng mga disipulo sa Forlet Land.
Ang pag-alaala ay pumukaw ng isang ipoypo ng mga damdamin sa loob niya. Nagbago ang tides para sa kanila. Ang lakas nga ang naging batayan na nagtatakda ng pagkakakilanlan at katayuan ng isang tao. Tumayo si James na nakahawak ang mga kamay sa likod niya at nagutos, ang pangalan ng bago mong puwersa ay Michi Sect. Habang pinapanatili ang presensya sa kasalukuyang rehiyon ng Genesis, autorisado kang palawakin ang mga teritoryo ng bagong alyansa at ang matuwid na alyansa. Hindi ka dapat sumunod sa mga direktiba ng matuwid na alyansa o sa bagong alyansa. Ang iyong pangunahing misyon ay upang guluhin ang pagkakaisa ng Genesis Worlds, upang maghasik ng kaguluhan at hindi pagkakasundo. Kung mas magulo ang sitwasyon, mas mabuti. Nanlaki ang mata sa pagtataka ni Gladwin na nakaluhod sa harapan ni James. Inihanda niya ang sarili na moldita. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, walang nangyari sa kanya. Maingat niyang itinaas ang kanyang ulo ngunit napagtantong na wala na si James nang walang bakas, na walang iniwang ebidensya ng kanyang presensya. Umayos ng upo si Gladwin at emosyonal na sinabi, 49, 49. Naging walang kapantay na puwersa ka talaga. Samantala, ang unang antas ng Forlet Land ay puno ng saya at tawanan. Ang ilang magagandang kabataang babae ay masayang nag-uusap habang pumitas sila ng mga espiritual na bunga mula sa matatayog na puno. Hoy! Narinig mo ba ang tungkol sa martial tournament ng ating imperyo? Ang pinakamataas na gantimpala ay isang espiritual na kasangkapan. Siyempre, ginawa ko. Ito ay Ramord ang nangungunang 100 mga tao ay pinahihintulutan sa ika-4 na antas upang linangin. Iyan ang panlabas na larangan ng digmaan na naglalaman ng hindi mabilang na mga natatanging kayamanan. Ang 5th Legion ay nagpadala ng ilang powerhouse sa Urars Wandale ranks 9th Tribulation. Nangako rin ang Legion Commander na tatanggapin niya ang sinumang nasa top 10 sa tournament bilang kanyang mga disipulo at ipapasa sa kanila ang Curse Magic. Kabutihan. Paano tayo malas? Hindi man lang kami makalampas sa unang elimination round. Piliin mo ang iyong mga prutas. Malayo pa tayo sa 9th Tribulation ng Years 1 Dale rank. Tahimik na inihagis ni James ang Terrace Astride Sep at pumasok sa Forlet Land, nakikinig sa kanilang daldalan ng nakangiti. Ginamit niya ang kanyang Chaos Yin Yang Eyes para siyasatin ang iba't ibang antas ng Forlet Land, at nakakapagtaka, naging maunlad na itong lugar na hiwalay sa Genesis Worlds. Noong ipinagkatiwala niya ang lupang Forlet kina Layla at Rebella, bahagya siyang nag-alala na hindi nila magagawa ang ganoong mahalagang gawain. Sa hindi inaasahan, ang Forlet Land ay maayos na naayos at binubuo ng daan-daang bilyong mga naninirahan. Ito ay puno ng buhay at isang paraiso. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang karamihan sa unang batch ng Dark Beings na lumipat sa Forlet Land ay nakarating na sa 9th Tribulation ng Years 1 Dale rank. Samantala, ang natitira ay halos nakarating sa Years 1 Dale rank 7th Tribulation. Naturally, ang pag-aalis ng Heavenly Tribulations ay nagbigay daan sa kanila na umunlad ng mabilis. Ang mga Legion Commander tulad nina Jury, Hershaya, Talvalay, Taran, Cairo Barain, at Zizel, kasama ang mga elder ng Bihaterm Sect at Sanctum Sect, ay umakyat na lahat sa rurok o sa pagtatapos ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation. Ang pinakakakilakilabot na mga individual sa Forlet Land ay walang alinlangan na sina Layla, Rebella, at Yancy, na kulang lamang sa gininto ang katawan upang makapasok sa Zeklan rank. Maaaring igiit na ang Jade Mora Empire sa Forlet Land ay kapantay na ngayon ng New Alliance at ng Righteous Alliance sa mga tuntunin ng lakas at pangkalahatang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang kulang na lang ay ang kanilang mga numero. Ang mga tagumpay na ito ay maaaring may ugnay sa mga pagsisikap nina Layla at Rebella, na epektibong namamahala sa imperyo ng Jade Mora at masigasig na nagtrabaho patungo sa kaunlaran ng imperyo. Pagkatapos ng maikling paghinto sa unang palapag, nabanggit ni James na wala nang mas kapaki-pakinabang na impormasyon ang mga babae. Sa makatuwid, mabilis siyang pumasok sa Dawn Blaze form at umakyat sa ika-4 na antas ng Forlet Land. Ito ang mismong lugar kung saan minsang nakatagpo ni James ang dalawang misteryosong matatanda, kung saan ang kanyang kakilakilabot na gininto ang katawan ay huwad,
at kung saan matatagpuan ang panlabas na larangan ng digmaan na nagtataglay ng mga labi ng mga kaluluwa ng hindi mabilang na makapangyarihang mga nilalang at kayamanan. Tinukoy ni James ang dalawang pamilyar na figures sa ikalimang palapag ng panlabas na larangan ng digmaan. Sa kabilang panig ay nakatayo ang isang napakagandang nilalang, na nagwawagayway ng isang puting nyebeng espada. Nagpakawala siya ng hindi mabilang na mga straight na sword light, walang kahirap-hirap na inaalis ang mga natitirang kaluluwa. Ang kanilang mga kalaban ay walang malay at walang humpay na sumugod ng walang tigil na puwersa. Ang dalawang individual ay walang iba kundi sina Noel at Winnie, na tinanggap bilang mga disipulo ni Yegor at ng mga Celestial Sages. Nahigitan ng kanilang kultibasyon ang kina Jacopo at Zaint, na umabot sa Years 1 Dale ranks 9th Tribulations Consummation. Gayunpaman, napagtanto ni James na sa kabila ng kanilang mga pagsulong, ang dalawang kabataang ito ay nahuhuli pa rin kay Jacopo at Zaint sa mga tuntunin ng kahusayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, sina Jacopo at Zaint ay mga disipulo ni Clayton, na inuuna ang praktikal na aplikasyon at bilis kaysa sa lakas ng paglilinang. Biglang, isang malinaw na boses ang umalangaw-ngaw mula sa ikalimang palapag ng panlabas na larangan ng digmaan. 2/3. Bilasan mo. Kung hindi mo kayang lipulin ang 30,000 natitirang kaluluwa sa isang pag-atake, hindi ka karapat-dapat na maging mga anak ni James. Nang marinig ang paalala, naging malungkot ang ekspresyon ni Noel at Winnie. Agad silang kumilos muli, ang kanilang pagsalakay ay naging mas mabilis at mas tumpak. Ang magkapatid ay nagpakawala ng hindi mabilang na mga clone at nagsumite ng magkakaibang pagkakaiba-iba ng supernatural powers. Ang kanilang matuwid na aura at ang kapangyarihan ng langit at lupa ay tumagos sa paligid, pinawi ang hindi mabilang na natitirang mga kaluluwa na dumagsa patungo sa kanila. Nang masaksihan ang palabas na ito, napukaw ang interes ni James. Sa isang mabilis na paggalaw, nag-teleport siya sa ikalimang palapag ng panlabas na larangan ng digmaan, na hindi nakikita ng kanilang mga mata. Doon, napansin niya ang magandang figure na umaaligid sa kawalan. Panawagan ni Layla, bilasan mo ang takbo. Noel, bakit ka nakatutok sa estilo kaysa sa pagiging praktikal? Matagal ka nang papatayin kung laban ito sa mga tunay na nilalang. 300 pa. At Winnie, bakit hindi mo ginamit ang Soul Annihilation Art? Dapat mo bang i-channel ito sa pamamagitan ng iyong espada? Hindi mo ba alam kung paano gamitin ito? Isa pang 500 milyong natitirang kaluluwa sa iyong tali. Pagkatapos magsalita, tinawag ni Layla si Surage's Tower sa kanyang kamay. Agad, ang kanyang Surage's power ay tumagos sa kalangitan. Sa gitna ng larangan ng digmaan, sabay-sabay na tumingin sa itaas sina Noel at Winnie na may pangamba na ekspresyon. Tita Layla, pwede ba tayong magpahinga? Dalawang panahon na tayo dito, pakiusap ni Noel. Hindi ka na maganda, auntie. I don't want to play with you ever again, mapanghamong deklara ni Winnie. Hindi pinansin ni Layla ang kanilang mga pagtutol. Iniabot niya ang kanyang kamay palabas at isang alon ng mga nalalabing kaluluwa ang umagos mula sa kanyang kapangyarihang tapang. Sa pagkakataong ito, ang mga kaluluwang ito ay mas mabangis, mas matulin, at mas walang humpay kaysa dati. Ang bawat isa ay may pulang dugo na mga mata at nagngangalit na mga ngipin, na katulad ng mga nakakatakot na zombie. Nagtago si James na natatawa sa mga nangyayari. Hindi maikakailang nakakatakot si Layla. Hindi nakapagtataka na si Jacopo at Zaint ay natakot nang iminungkahi ni Zitlali na ipadala sila sa Forlet Land. Samantala, nabawi ni Layla ang balanse at gulat na napatingin sa Surage's Tower. Bakit biglang lumipad sa akin ang Surage's Tower? Pwede bang? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, si James ay agad na tumambad sa ilalim ng ningning ng Surage's Tower. Nanlaki ang mga mata ni Layla, at napatikip siya ng bibig sa hindi makapaniwala. Si James, na biglang tumambad, ay parehong tuliro sa mga biglaang pangyayari. Pinlano niyang obserbahan kung paano ikakalat ng kanyang mga anak ang sitwasyon, hindi inaasahan na biglang ibunyag ng Surage's Tower. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, napabulala si Layla, 49. Nag-teleport si James sa harap niya sa isang iglap, tinakpan ang bibig niya, at umiling. Hindi ka pani-paniwalang kinilig si Layla sa sitwasyon.
Hindi niya akalain na ang taong matagal na niyang inaasam ay lilito sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa loob ng maraming taon, siya ay pinahihirapan ng mga iniisip ni James at hindi nakatagpo ng kapayapaan sa gabi. Sa paggising, ang kanyang mukha ay mabahira ng luha, at ang bigat ng kanyang pananabik para sa kanya ay mabigat. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili niya na nawala na ang lalaking pinapangarap niya. Kung siya ay buhay pa, o nasa pag-iisa ay hindi pa rin tiyak. Gayunpaman, pinanghahawakan niya ang pag-asang babalik siya bilang isang mabigat na powerhouse bago ang iba, ibinaon niya ang kalungkutan at pananabik ng malalim, na inilalarawan ang kanyang sarili bilang isang walang awa at hindi sumusukong babae, na gumamit ng malupit na pamamaraan upang pamahalaan ang mga nilalang na umuusbong mula sa madilim na mundo. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang sugpuin ang mga ito ngunit upang himukin silang tumuon sa kanilang paglilinang, na ginagamit ang mga mapagkukunan ng Forletland ng mahusay upang mabilis na mapahusay ang kanilang lakas. Sa isang komunidad kung saan karamihan sa mga lalaki ang nangingibabaw, ginamit niya ang lahat ng taktika sa kanyang pagtatapon, na gumagamit ng parehong kabaitan at kapangyarihan upang mapanatili ang kontrol sa kanila. Sa buong mga taon na ito, dahil sa kanyang dedikasyon sa Forletland at sa tiwala na ibinigay sa kanya ni James, pinangunahan niya ang kanyang mga kasama sa hindi mabilang na mga karanasang malapit sa kamatayan, na nakikibahagi sa mga labanan kung saan ang kanilang kaligtasan ay madalas na nasa panganib. Siya ay nagtiyaga, nagtitiis sa mga paghihirap at nagtitiis ng kanyang oras, tinitiyak na ang kaayusan ay nanag sa Forletland. Si James ay naging higit pa sa lalaki ng kanyang pagmamahal. Siya ay naging kanyang hindi natitinag na paniniwala. Para sa paniniwalang ito, handa siyang isakripisyo ang lahat. Ngayon, sa muling pagtayo ng lalaking ito sa kanyang harapan, mahirap panatilihin ang kanyang malamig at maayos na kilos. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, hindi niya inaasahang itinulak ang kamay ni James at hinayla siya sa isang mahigpit na yakap na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Ang kanyang biglaang pagpapakita ng emosyon ay nahuli kay James na nawalan ng bantay, na nawalan siya ng mga salita. Totoo ka man o gawa-gawa lang ng imahinasyon ko, wishful thinking man o talagang nagbalik ka, sana hindi mo na kami iiwan. Huwag mo na kaming pababayaan muli. Paulit-ulit na nasira ang mga pangarap ko. Kahit na ikaw ang aking pananampalataya, hindi mo ako mapapailalim sa gayong pahirap. Dahan-daang lumapit si James at niyakap si Layla at marahang tinapik ang likod nito. Walang tigil ang pag-iyak ni Layla sa mga bisig ni James, inilabas ang lahat ng nakakulong emosyon na kanina pa niya pinipigilan. Bawat luha ay may halong hinaing, kalungkutan, pananabik, sakit, kawalan ng magawa, at kahit na bakas ng pananabik. Ang dating kakila-kilabot na tagapagpatupad ng batas na ito na nag-utos ng paggalang at takot, ngayon ay kahawig ng isang mahinang batang babae, ang kanyang mga luha ay walang tigil na umaagos tulad ng mga patak ng ulan. Kung meron mang makakasira sa cold front ni Layla, si James iyon. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan, ang mga hikbi ni Layla ay nagsimulang hamupa, sa kalaunan ay nawala sa katahimikan. Bumaba si James para makita ang malalapad niyang mata na puno ng luha na nakatitig sa kanya, mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya na para bang natatakot na mawala siya sa hangin. Unti-unti siyang nakatulog sa yakap ni James. Habang yakap-yakap niya si Layla, hindi maiwasan ni James na makaramdam ng bigat sa pagmamahal nito. Ang kanyang pagpupursige ay naantig ng husto sa kanya, gayunpaman, ito rin ay nagpabigat sa kanya ng isang pakiramdam ng responsibilidad na nahihirapan siyang pasanin. Tiningnan niya ang nakapikit nitong mga mata at hinayaan siyang magpahinga ng mapayapa, panay ang paghinga nito sa dibdib niya. Ibinalik ang kanyang tingin sa larangan ng digmaan, pinagmasdan ni James ang kanyang mga anak na buong tapang na lumalaban sa walang humpay na pagsalakay ng mga nalalabing kaluluwa. Sa kabila ng napakaraming posibilidad, nagpakita sila ng mga kahanga-hangang kasanayan sa pakikipaglaban, na ginagamit ang mga turo ni Yegor at ng Celestial Sages sa kanilang buong lawak. Sa pagkakataong iyon, hindi maiwasan ni James na magmuni-muni sa mga pagsubok na kanyang hinarap. Bagamat nakamit niya ang malalaking kapalaran at mahusay na kasanayan sa Marcy Ice Combat Form, naramdaman niyang bahagyang hindi kumpleto. Nakonsensya siya sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa,
at sa kanyang tapat na mga kasama na tumayo sa tabi niya sa hirap at ginhawa. Taglay ang determinadong pagpapasya sa kanyang puso, tahimik na nangako si James na pangunahan ang kanyang mga kasama na bumuo ng isang mas maliwanag, mas mapayapang mundo, anuman ang mga hamon na naghihintay sa hinaharap. Matapos makita na ang kanyang mga anak ay nakakuha ng kontrol sa labanan sa ikalimang antas ng panlabas na larangan ng digmaan, kaagad niyang dinala si Layla sa unang antas. Inihagis ni James ang Surage's Tower sa hangin, at isang malakas na hampas ng hangin na sinamahan ng isang matunog na ugong ang lumitaw, na nagdulot ng pagyanig sa buong ika-4 na antas ng Forlet Land. Ang hindi mabilang na divine tools at spiritual tools na nakatago sa loob ng Forlet Land ay agad na pinagsama-sama ng sweeping force, na unti-unting nabuo sa isang gintong katawan. Inilagay ni James ang Chaos at Hong-Rome Essence sa ginintoang katawan, na nabuo ang mga panloob na organo, meridian, at buto nito. Para naman kay Rebella at sa iba pa, nilayon niyang suriin ang kanilang cultivation rank bago gumawa ng anumang desisyon. Biglang tanong ni James, ang ganda diba? Gusto ng isa. Nang marinig ang sinabi ni James, natigilan sina Noel at Winnie. Ang kanilang mga ekspresyon ay kahawig ng mga individual na hindi inaasahang nakatagpo ng mga multo sa sikat ng araw. Naabot na niyong dalawa ang mataas na taas sa paglilinang, ngunit hindi pa kayo umabot sa yugto kung saan maaari kayong sumanib sa isang ginintoang katawan. Marahil kung papatayin mo ang isa pang trilyong natitirang kaluluwa na nasa Years 1 Dale Ranks 9 Tribulations Consummation, maaari kang maging kwalipikado. Agad namang nag-recompose si Winnie at pumwesto sa harap ni James. Tay, ikaw, nauutal niyang sabi, halatang nawala ng sasabihin. Oo, ako ito. At least naaalala mo. Indeed the eldest is always the most sensible one, natatawang sabi ni James. Biglang napaluha si Winnie at sinubsob ang sarili sa mga braso ni James. Pinapuri kita. Bakit ka umiiyak? As my daughter, you're only allowed to shed tears on your wedding day, nakangiting sagot ni James na ibinalik ang yakap sa kanya. Akala ko hindi na kita makikita. Ilang beses kong tinanong si Master tungkol sa iyo. Sinubukan ko pang kumuha ng impormasyon kina Tita Layla at Tita Rebella, pero wala silang sinasabi. Parang ang kinaroroonan mo ay isang sikretong inilihim sa amin. Akala ko ayaw mo na sa amin, at mawawalan na kami ng ama, umiiyak na sabi ni Winnie. Nakikinig sa mga rants ni Winnie, marahang tinapik ni James ang likod niya. Gayunpaman, unti-unting napawi ang kanyang ngiti at namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Maaaring hindi siya ang pinakakwalipikadong asawa, ama, pinuno, o kaibigan. Gayunpaman, ang katotohanan na hindi siya iniwan ng lahat, ay ang pinakamalaking pagpapala na maaari niyang hilingin. Bakit ka umiiyak? Baka isa lang itong ilusyon na ginawa ni Tita Layla para subukan tayo. Kung talagang babalik si tatay, ang Genesis Worlds ay magulo at magkakaroon ng pagdanak ng dugo kung saan-saan. Gayunpaman, wala pa kaming narinig na anuman tungkol sa pagkagulo sa Genesis Worlds. At saka, nasa kamay pa rin niya si Tita Layla. Mag-ingat na huwag malinlang, kung hindi, baka maparusahan ka na naman. Mabilis na humiwalay si Winnie na nakapatong sa braso ni James. Naglagay siya ng ilang distansya sa pagitan nila at maingat na tinitigan si James. Tila may bahid ng pag-aalinlangan sa mga salita ni Noel. Nang makita ang kanilang pagiging maingat, si James ay nalilito. Dahil sa hindi inaasahang reaksyon ni Noel, natigilan si James. Hindi lamang siya sobrang kalmado, ngunit siya ay naghihinala. Pinunasan ni Winnie ang kanyang luha, tinuro si James, at sumigaw, "Sino ka? How dare you pretend to be my father? Papatayin kita." Natagpuan ni James na katawa-tawa at nakakatawa ang sitwasyon. Ano pang hinihintay mo? Ibaba na natin siya. Udyok ni Noel, agad na nilaslas ang kanyang espada kay James. Sa isang mabilis na paggalaw, ang kanyang sword energy na puno ng kapangyarihan ng langit at lupa ay naging dalawang mabangis na tigre, isang kulay abo at isang dilaw. Agad silang umungol at sumugod kay James. Sabay-sabay, nagpakawala si Winnie ng isang atake ng espada, na binuhusan ng napakalaking matuwid na aura.
Ang hindi mabilang na mga sinag ng sword lights ay lumundag, direktang nakatutok kay James. Sa kabila ng biglaang pagsalakay ng kanyang mga anak, nanatiling tahimik si James at sumili ang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi nila nagawang magdulot ng kahit katiting na pinsala. Ito, anong klaseng halimaw ito? Bulalas ni Winnie, nanlaki ang mga mata sa gulat. Ano sa mundo? Isa ba itong nilalang sa Declan rank? Napatikip ng bibig si James sa gulat. Si James ay tumawa ng awkward, umiling pagkatapos pakinggan ang kanilang mga salita. Sabay-sabay na itinulak ni Noel ang sarili sa ere, mabilis na damapo sa balikat ni Winnie. Sa isang mabilis na paggalaw, iniabot niya ang kanyang mahabang kutsilyo, itinuro ito pasulong. Ang kanyang kapangyarihan ng langit at lupa ay nabuo sa sword lights at nagsanib sa oval light shield. Nag-iba ang kulay ng paligid at isang mabigat na pakiramdam ng pang-aapi at mabigat na enerhiya ang pumuno sa hangin, na naging dahilan upang makaramdam pa si James ng matinding pagkamangha. Ito ba ay magkasanib na pag-atake ng mga kasanayang itinuro ng Celestial Sages at Yegor? Kahit na ang kanilang matuwid na aura pati na rin ang langit at lupa na kapangyarihan ay bahagi lamang ng kanilang mga guro, ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi maikakailang kahanga-hanga. Sa pagmamasid sa kanilang ayos na kilos, nadama ni James na personal na suriin ang mga lakas ng kanyang mga anak. Gumalaw siya para dahan-daang itabi si Layla, pero laking gulat niya, namulat na ito ng mata. Telepathically sinabi agad ni James, "Huwag mo akong ilantad. Hayaan silang lumaban ng buong lakas." Naiintindihan ang kanyang intensyon, tumango si Layla at umupo sa posisyong naka-cross-leg. Agad na lumukso sa ere si James at nakarating sa harap ng magkapatid na nakapatong ang isang kamay sa likod. Tapos, sabi niya, "Interesting. Nakita niyo talaga ang disguise ko. Gayunpaman, tila kulang pa rin ang iyong kahusayan sa matuwid na aura at ang kapangyarihan ng langit at lupa na natutunan mula sa iyong mga guro." Ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa magkapatid, na nag-udyok sa kanila na magpakawala ng isang barrage ng sword lights patungo sa kanya. Nahaharap sa mala-torrent na pag-atake, walang kahirap-hirap na iniwasan ni James ang mga ito gamit ang Dawnblaze form. Ang mabilis na paggalaw ni James ay nag-iwan ng hindi mabilang na mga after images sa langit, na ikinagulat ni Noel at Winnie. Maging si Layla, na nakaupo sa malapit at naka-cross-legged position, ay parehong namangha sa liksi ni James. Nag-isip siya, ito ba ang lakas ng Declan rank? Bumalik na ba si James bilang powerhouse sa Declan rank? Habang gulat na gulat pa ang tatlo, hinawakan ni James ang dalawa sa mga sword lights sa kanyang mga kamay at tumakbo papunta sa magkapatid. Boom! Ang malalakas na pagsabog ay umalingaw sa hangin habang ang dalawang magkapatid ay sabog. Nabawi ni Noel at Winnie ang balanse at saka nagtatakang tumingin kay James. Wala pa silang nakitang sinuman na maaaring gumamit ng mga pag-atake ng kanilang kalaban bilang kanilang sarili, ni wala silang nakitang sinuman na umiiwas sa gayong siksik na pag-atake ng may ganoong liksi at walang pinsala. Kahit na ang kanilang kalaban ay mas mataas sa cultivation rank kaysa sa kanila, ang pinakakaraniwang bagay na gagawin ng isa ay ang gumamit ng supernatural power para neutralisahin ang mga pag-atake. Ngunit narito sila, nasaksihan ang imposibleng paglalahad sa kanilang mga mata. Ang misteryosong lalaki na nagpapanggap bilang kanilang ama ay nagpakita ng kakila-kilabot na bilis. Napagtanto ni Winnie at Noel ang malagim na katotohanan na kung ang misteryosong lalaki sa harap nila ay may balak na patayin sila, sila ay mapapawi sa ilang segundo.